Mga kapuso, nandito po ako ngayon sa San Lazaro Hospital kung saan may mga admitted na pong mga cases ng leptospirosis. So, ito po, pinaintulutan po tayong pumasok ngayon sa emergency room kung saan makakausap po natin si Dr. Suplico, Medical Chief po ng San Lazaro Hospital. Ang mahalaga lang po ay nakasuot po ng face mask. Alright, so mga kapuso, narito na po tayo ngayon sa loob ng emergency room ng San Lazaro Hospital. At narito po si Dr. Suplico. Sir, sige lang po, dyan lang po kayo. Hello po. Oo. Sir, so sa ngayon, ilan na po yung mga cases ng leptospirosis na narito po sa San Lazaro Hospital yung na-admit po? Sa aming census, may 50 patient na kaming na-admit na leptospirosis. In the last how many hours? That is on the last 24 hours. May na-admit kaming 24 patient para maging 50 patient ang total namin. Okay, so gano'ng kataas po ang itinaas nito? Ang last admission namin the day before, we only have 12 patients. Okay. 12 admission on that particular day. Okay, and then nadagdagan ng 24. So gano'n Yes, po 24. at 100%. kataas? 100% na po? 100% ang pagtaas niya. Is this alarming, Doc? Naku, alarming na po sa amin to. Kasi unang-una, meron po tayong baha nangyari ng August 17. Ang baha nangyari ng August 17, we are only 4 days after that baha. Ang incubation period ng leptospirosis ay 2 to 30 days. At usually, nakikita natin yung peak within 2 weeks. Okay, so ibig sabihin po nito ay posible pang mas madagdagan pa yung bilang ng mga leptospirosis cases na dadalhin po dito sa San Lazaro. Yes, At correct. San po Lazaro dyan. pa lang po yan, hindi pa po Yes, kabilang correct. dito yung mga cases sa iba pang mga ospital, ano? Yes, correct po. Yung mga sitwasyon po rito, yung mga cases po rito, are they severe, moderate, mild? Kumusta po? Usually, ang panawagan namin sa mga mamayan na kung meron kayong history ng paglusong sa baha at kayo po ay nilalagnat, gusto namin na pumunta kayo sa doktor na ang kategory nyo ay mild. Pero ang mga dumarating sa amin ay mga moderate to severe na po. Gaano kadelikado po pag ganun na yung sitwasyon? Medyo kailangan namin sa libro kasi ang sinasabi na mortality rate ng severe ay umaabot ng 50%. So ang sinasabi namin sa mamayan, pumunta kayo sa amin ng mild leptospirosis para kayo ay aming maagapan. Alright. Maraming po salamat, Dr. Suplico. Sige, maraming din po salamat, Maris. So mga kapuso, ngayon po ay merong itinransfer na pasyente po rito galing sa ibang ospital. Kinailangan po nila na ilipat daw dito sa San Lazaro Hospital para siya po ay maisailalim sa dialysis. Tama po ba, Doc? Kailangan po siya ilipat from Gat Andres Yes. Hospital Yes. papunta dito sa San Lazaro. Yes. Dahil po, gaano po ka-delikado ba yung situation niya? Ba't hindi pwedeng Medyo doon? kailangan niya daw. Hirap na siya huminga. Hindi ko lang masyadong alam kung Oo, ang so kanyang ito-check ko po. oliguric na siya. Pero gusto nilang mag-refer kasi wala daw sa Gat Andres ng dialysis machine para tumulong sa pasyente. Alright. So yan mga kapuso, napakahalaga po talaga na maagapan yung mga cases ng leptospirosis. Ito po yung mga pasyente na naghihintay pa po ng mga laboratory test results. So, bukod po dun sa 50 admitted na dito sa ospital ng San Lazaro, meron pa pong naghihintay ng mga laboratory test results at kung sakasakali ay i-admit din po rito sa San Lazaro Hospital. So mga kapuso, napakahalaga po na talagang makaramdam lang kayo ng kahit na bahagyang sintomas ng leptospirosis gaya ng lagnat, pananakit ng katawan, ay pumunta na po kagad kayo sa ospital. Huwag nyo na pong hintayin na maging severe pa o lumala pa po yung inyong kondisyon bago kayo pumunta sa ospital para mas maagapan po yan.
So narito mga kapuso yung Leptospirosis Help Desk, yung contact number na maaari nyo pong tawagan. Pag kayo po ay nakakaranas ng anumang sintomas, ay tumawag po kagad kayo rito o di kaya ay pumunta kaagad sa anumang ospital para maagapan ang inyo pong kondisyon. Yan po ang latest sa sitwasyon mula pa rin dito sa San Lazaro Hospital. Ako po si Mariz Umali para sa GMA News and this is what we know so far.